Hi and hello to everyone, a happy and blessed day and evening to all. Also a joyful shout out to all Kayaya, Katropa, and Ka59. At this moment, we will tackle the General Order number 6 for security guards. We are almost halfway out of the 11 General Orders. Just keep on watching to gain a deep understanding on each of them, which is a big factor to enhance our discipline, efficiency, and professionalism as a security personnel. Well, before we commence our lecture, I would like to introduce to you our blogger, educator, and information servant, the energetic, adorable, and Mr. Suave. Please welcome our Papa Dudes, also known as Kuya Manong. Wow ate, very delicious and appetizing naman ang ginawa mong pagpapakilala sa akin. Tinawag mo pa akong Mr. Suave, parang kanta ng parokya. Buti na lang Mr. Suave, hindi Mr. Grabe. Anyway, ituloy na po natin. Nais kong bumati ng masaya at mapagpalang umaga, hapon at gabi sa inyong lahat. At ang topic natin pag-uusapan ay mahalaga. Ito ay may kinalaman sa pangkalatang kautusang pang-anim para sa mga security guard o mas kilala sa tawag na General Order number 6. Without much ado, direct to the point na po tayo. Please welcome to my YouTube channel, Extreme FYI Vlogs. Kung sakaling bago at ngayon nyo palang nasusubaybayan ang aking channel, baka pwede naman po at sana po pag-click ang subscribe button at notification bell na nasa ilalim ng video ito para masundan nyo po ang mga bago, updated at press vlogs na aking gagawin. Salamat po! A few moments later. General Order number 6 for security guard states: to receive, obey, and pass on to the relieving guard all orders from the company officers or officials, supervisors, post in charge or shift leaders. Ang pangkalahatang kautusang pang-anim para sa mga security guard ay nagsasaad upang tanggapin, sundin at ipasa sa papalit na gwardya ang lahat ng utos mula sa mga namumuno o opisyal ng kumpanya, supervisor, namamahala sa pwesto o pinuno ng relyebo. This order is vital for maintaining effective communication and ensuring that security protocols are followed consistently. Here's a detailed breakdown. Ang kautusan na ito ay mahalaga para sa pagpapanatili ng epektibong komunikasyon at pagtiyak na ang mga protokol ng seguridad ay patuloy na isinasagawa. Narito ang isang detalyadong pagkasunod-sunod. Purpose of the order. Layunin ng kautusan. The primary goal of this order is to ensure that all instructions from higher authorities are followed accurately and communicated effectively. This helps maintain a unified approach to security operations and ensures that all guards are aware of their responsibilities and any changes in procedures. Ang pangunahing layunin ng utos na ito ay upang matiyak na ang lahat ng mga tagubilin mula sa mas mataas na awtoridad ay sinusunod ng wasto at epektibong ipinapahayag. Nakakatulong ito na mapanatili ang isang pinag-isang diskarte sa mga operasyong pansiguridad at tinitiyak na alam ng lahat ng mga gwardya ang kanilang mga responsibilidad at anumang pagbabago sa mga pamamaraan. Responsibilities. Mga pangunahing pananagutan. Number 1. Receiving orders. Pang-una, pagtanggap ng mga utos. Security guards must be attentive and receptive to instructions given by company officers, supervisors, or shift leaders.
This includes understanding the specific details of any orders received. Ang mga security guard ay dapat maging maasikaso at mapagtanggap sa mga tagubiling ibinigay ng mga opisyal ng kumpanya, supervisor o mga pinuno ng reliyebo. Kabilang dito ang pag-unawa sa mga partikular na detalye ng anumang mga utos na natanggap. Number 2. Obeying orders. Pangalawa, pagsunod sa mga utos. Once an order is received, guards are required to follow it promptly and accurately. This adherence is crucial for maintaining order and ensuring that security measures are implemented as intended. Kapag natanggap na ang isang utos, kinakailangan ng mga gwardya na sundin ito kaagad at tumpak. Ang pagsunod na ito ay mahalaga para sa pagpapanatili ng kaayusan at pagtiyak na ang mga hakbang sa seguridad ay ipinatupad ayon sa nilalayon. Number 3. Passing on orders. Pangatlo, pagpapasa ng mga utos. When a guard is relieved by another officer, they must communicate all relevant orders and instructions received during their shift. This ensures that the incoming guard is fully informed about any ongoing situations or specific tasks that need attention. Kapag ang isang gwardya ay napalitan ng ibang opisyal, dapat nilang ipaalam ang lahat ng may katuturang mga utos at mga tagubilin na natanggap sa panahon ng kanilang reliyebo. Tinitiyak nito na ang papasok na bantay ay ganap na nakakaalam tungkol sa anumang patuloy na sitwasyon o mga partikular na gawain na nangangailangan ng pansin. Importance of the order. Kahalagahan ng kautusan. This order is important for several reasons. Consistency. By obeying and passing on orders, guards help ensure that security protocols are consistently followed, which is essential for effective security management. Mahalaga ang kautusan na ito para sa ilang kadahilanan. Pagkakapare-pareho. Sa pamamagitan ng pagsunod at pagpasa sa mga utos, tinutulungan ng mga gwardya na tiyakin na ang mga protokol ng seguridad ay patuloy na sinusunod na mahalaga para sa epektibong pamamahala sa seguridad. Coordination. Effective communication of orders fosters better coordination among security personnel, helping to create a cohesive team that works towards common goals. Koordinasyon. Ang epektibong komunikasyon ng mga utos ay nagtataguyod ng mas mahusay na koordinasyon sa mga tauhan ng seguridad na tumutulong na lumikha ng isang magkakaugnay na pangkat na gumagana patungo sa mga karaniwang layunin. Accountability. Following orders from superiors establishes a chain of command, ensuring that guards are accountable for their actions and decisions. Pananagutan. Ang pagsunod sa mga utos mula sa mga nakatataas ay nagtatatag ng isang chain of command na tinitiyak na ang mga gwardya ay mananagot para sa kanilang mga aksyon at desisyon. Training and techniques. Pagsasanay at mga pamamaraan. To effectively comply with this order, security guards should receive training in communication skills, developing the ability to clearly understand and convey instructions to ensure nothing is overlooked during handovers. Upang epektibong makasunod sa kautusang ito, ang mga security guard ay dapat tumanggap ng pagsasanay sa mga kasanayan sa pakikipag-usap, pagbuo ng kakayahang malinaw na maunawaan at maihatid ang mga tagubilin upang matiyak na walang nakakaligtaan sa panahon ng mga handover. Following protocols.
learning the specific protocols and procedures that must be followed in various situations, as dictated by company officials. Pagsunod sa mga protocol, pag-aaral ng mga partikular na protocol at pamamaraan na dapat sundin sa iba't ibang sitwasyon ayon sa idinidikta ng mga opisyal ng kumpanya. Situational awareness, being aware of the context in which orders are given, so guards can respond appropriately and relay information accurately. Kaalaman sa sitwasyon, ang pagkakaroon ng kamalayan sa konteksto kung saan ibinibigay ang mga utos upang ang mga bantay ay makatugon ng naaangkop at makapaghatid ng impormasyon ng tumpak. Now, let us discuss about the summary. Atin nang talakayin ang buod ng paksa. In summary, General Order Number 6 emphasizes the importance of receiving, obeying, and passing on orders from company officials and supervisors. This practice is essential for maintaining effective security operations, ensuring that all personnel are informed and coordinated in their efforts to protect the area. Sa kabuuan, binibigyan diin ng pangkalatang kautosang pang-anim ang kahalagahan ng pagtanggap, pagsunod at pagpasa ng mga utos mula sa mga opisyal at supervisor ng kumpanya. Ang kasanayang ito ay mahalaga para sa pagpapanatili ng epektibong mga operasyong pansiguridad na tinitiyak na ang lahat ng mga tauhan ay nababatid at nakikipag-ugnayan sa kanilang mga pagsisikap na protektahan ang lugar. Yes, show. Dito na po nagtatapos ang ating aralin o talakayan tungkol sa pangkalatang kautosang pang-anim para sa mga security guard o mas kilala sa tawag na General Order Number 6. At abangan po ninyo ang kasunod, siyempre, ang General Order Number 7. Hanggang sa muli, ito po ang inyong Papa Dudes, also known as Kuya Manong, na nagsasabing, ingat po kayong lahat, stay safe and healthy. God bless everyone. Bye-bye, babu!